Ibang class talaga ang MGA Buffet sa Pilipinas. Sigaw ng inang Pranses. Mahigit 3 taon ng chicken nugget at patatas lang ang kinakain ng 7 taong gulang niyang anak na babae. Tumanggi siyang kumain ng anumang bagong pagkain sa unang tingin pa lang. Sinubukan na ng ina ang lahat, ngunit walang nagbago. Ngunit sa isang buffet restaurant sa Maynila, naganap ang isang himala. Nakita niya ang isang batang babaeng Pilipina na nakaupo sa tabi nila masayang kumakain. Sa sandaling nakita iyon ng anak niya, maingat itong umabot at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, sinubukan niya mismo ang isang bagong pagkain. Noon, napuno ng luha ang mata ng ina. Ano ang nagpabago sa kanyang anak? Kapag natapos mong panoorin ang kwentong ito, mapagtatanto mo na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magpabago sa buhay. Kaya naman, panoorin mo ito hanggang dulo. Ang umaga sa isang lumang apartment sa distrito ng Limaray sa Paris ay palaging nagsisimula sa parehong tanawin. Ang nakahanda lang sa mesa ng kusina ay chicken nugget, french fries at purong puting kanin. Napabuntong hininga ng malalim si Chloe habang pinagmamasdan ng tahimik na pagkain ng kanyang anak na si Sophie. 7 taong gulang na si Sophie. Ngunit nakakagulat ang limitasyon ng mga pagkain kaya niyang kainin. Mula pagkabata, hindi siya kumain ng anumang bagong pagkain. Tinatanggihan ang lahat ng hindi pinrosesong gulay, prutas, isda at karne. Hinihinuha niya lang ito sa hitsura. Hindi man lang inaamoy at tumatanggi lang. Sophie, pwede mo bang tikman kahit kaunting salad lang? Paulit-ulit na tanong ni Chloe. Ngunit iisa lang ang sagot ni Sophie. Ayoko. Hindi masarap. Kahit hindi pa niya ito natitikman. Kumonsulta si Chloe sa isang nutritionista. Kumonsulta siya sa isang pediatrician. Nagsalita siya sa isang counselor. Ngunit ang mga sagot na natanggap niya ay parang wala lang. Hindi gaanong nakakatulong. Huwag na lang pilitin. At unti-untiin lang ang pagpapakilala. Iyan lang ang paraan. Ilang beses niyang narinig ang salitang unti-unti. Mahigit 3 taon nang naghihintay si Chloe sa unti-unti, ngunit walang pagbabagong dumating. Sa halip na madagdagan, pakiramdam niya ay lalo pang nababawasan ng mga pagkain kinakain ni Sophie. Nag-aalala siya na baka maapektuhan nito ang paglaki ng kanyang anak. Kung balanse ang nutrisyon, baka maging problema hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang pag-unlad ng kaisipan. Lumalaki ang pag-aalala ni Chloe araw-araw. Isang gabi, umuwi ang asawa niyang si Julian mula sa trabaho. Umupo sa sofa sa sala at biglang sinabi, "Magbakasyon tayo sa Pilipinas." Nagulat si Chloe at lumingon. "Pilipinas? Bakit biglaan?" Kinuha ni Julian ang isang travel magazine sa bag at binuksan sa mesa. May makulay na larawan doon ng iba't ibang pagkaing Pilipino at buffet. May kultura sila ng buffet sa Pilipinas, sabi ni Julian. Pwede mong piliin ang gusto mong kainin at subukan ng paunti-unti. Baka maging magandang karanasan iyon para kay Sophie. Kinuha ni Chloe ang magazine at binalik-balik ang mga pahina. May iba't ibang magagandang putahe. Ngunit sabay noon, may malaking tanong na lumabas sa isip niya. Pero, kakain ba talaga si Sophie? Ibang kapaligiran at mga pagkain hindi pa niya nakikita. Baka lalo pa siyang matakot. Ngumiti ng matamis si Julian. Hindi niya kailangang kumain ng fixed menu. Kung makakapili siya at makakasubok ng bagong lasa ng paunti-unti, mas madali iyon para kay Sophie. Bukod pa rito, mag-e-enjoy siya sa bakasyon. Nag-isip ng kaunti si Chloe. Tama si Julian. Sa mga restaurant sa Paris, pipili ka lang ng isa mula sa menu at hihintayin itong ihatid. Ngunit sa buffet, pwede siyang maglakad-lakad, tumingin sa sarili niyang mata at pumili ayon sa sarili niyang kagustuhan. Sa tingin ko, sulit subukan, sabi ni Julian. Tumango ng kaunti si Chloe. Kung wala siyang gagawin, hindi magbabago ang sitwasyon. Baka ang pagbabago ng kapaligiran ay maging susi. Iyon ang desisyon niya. Kaya naman, nagpasya ang pamilya Dupont na maglakbay patungong Pilipinas. Magkahalo ang takot at pag-asa sa isip ni Chloe. Magbabago ba talaga si Sophie sa malayong bansang tulad ng Pilipinas? Habang papalapit ang araw ng pag-alis, nagsimulang magsaliksik si Chloe tungkol sa Pilipinas. Sa internet, maraming impormasyon tungkol sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ang masarap na lechon, ang makulay na pansit, ang iba't ibang street food, at ang pagkaing mayaman sa lasa na nagbibigay diin sa mga pamilya. Lahat ng ito ay mukhang maganda at kaakit-akit. Ngunit sabay nito, may ibang emosyon ding lumabas
Sa isip ni Chloe, kung puro masasarap at kakaibang pagkain, baka lalo lang siyang hindi kumain. Ang pagkaing Pilipino, dahil sa mayaman nitong hitsura at kakaibang lasa, ay parang masyadong mataas ang antas para sa isang batang may selective eating tulad ni Sophie. Sinigang, adobo, at iba't ibang kakanin, lahat ng ito ay mga bagay na iniiwasan ni Sophie. Ngunit, nagpa siya si Chloe na maniwala sa mungkahi ni Julien. Mas mabuti pang gumawa ng aksyon kaysa wala. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Kinabukasan, bago ang pag-alis, kinausap ni Chloe si Sophie tungkol sa Pilipinas. Aalis tayo papuntang Pilipinas bukas. Maganda at maraming masarap na pagkain doon. Tinitigan ni Sophie si Chloe nang walang emosyon. May makakain ba ako? Nawalan ng salita si Chloe. Oo naman, siguradong makakahanap ka ng gusto mo. Hindi siya nagsinungaling. Mayroon namang chicken at fries sa Pilipinas. Ngunit ang talagang gusto ni Chloe ay ang kumain si Sophie ng iba pa. Kinabukasan, umalis ang pamilya Dupont patungong Charles de Gaulle Airport. Sa mahabang flight, tumingin si Sophie sa labas ng bintana at naglaro ng mga laruan. Pagdating ng oras ng in-flight meal, binigyan ni Chloe si Sophie ng mga merienda na dala nila. Gaya ng inaasahan, hindi niya ginagalaw ang in-flight meal. Pagkatapos ng ilang oras ng flight, dumating na rin ang pamilya sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Nagulat si Chloe paglabas ng airport. Ang Maynila ay mas buhay at masigla kaysa sa inaasahan niya. Ang mga tao ay nakikipag-usap ng malakas at ang mga jeepney ay nagdaraan ng may tunog. Magkaiba sa tahimik na Paris, ngunit nakakamangha ang init ng pagtanggap at ng mga Pilipino. Nagningning ang mga mata ni Sophie sa kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang tanawin ng Pilipinas. Habang nasa bus papunta sa hotel, idiniin ni Sophie ang mukha niya sa bintana at tumingin sa labas. Mama, ang lalaki ng mga building na iyon. Oo, maraming matataas na building dito sa Pilipinas. Medyo nakahinga ng maluwag si Chloe. Hindi bababa sa interesado si Sophie sa Pilipinas. Ngunit, may natitira pa ring pag-aalala sa isip niya. Ang problema ay ang oras ng pagkain. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at ilapag ang kanilang mga bagahe, lumabas ang pamilya para maghapunan. May isang maliit na karinderiya malapit sa hotel. Nagmungkahi si Julien na kumain sila roon. Ngunit nag-alinlangan si Chloe. Pagpasok nila sa loob, may mga upuan sa counter at mesa. Ang menu ay nakasulat sa Tagalog at Ingles. Ngunit kahit tiningnan ang mga larawan, walang pagkaing mukhang kakainin ni Sophie. Inihaw na isda, pork sisig, sinigang, at sara, lahat ng ito ay iniiwasan ni Sophie. Sophie, pwede mo bang kainin ito? Itinuro ni Chloe ang fried chicken sa menu. Naisip niya na, hindi bababa sa fried ito, baka makakain ni Sophie. Ngunit tumanggi si Sophie. Iba ito sa dati kong kinakain. Ayoko. Bumuntong hininga si Chloe, na inaasahan na ang reaksyon. Sa huli, binigyan ni Chloe si Sophie ng merienda na dala niya at sila lang ni Julien ang nag-order ng pagkain sa mga mesang nakapalibot. Masayang kumakain ng mga pamilya. Ang mga bata ay gumagamit din ng kutsara at tinidor at kumakain ng kanin at ulam tulad ng matatanda. Sumakit ang dibdib ni Chloe sa tanawin na iyon. Bakit ang anak ko lang hindi kumakain ng ganito? Ang pakiramdam ng paninisi sa sarili at ang walang magawa ay naghalo-halo. Pagbalik sa hotel, kinausap ni Julien si Chloe. Unang araw pa lang, hindi natin kailangang magmadali. Pero kung mananatili tayong ganito, walang magbabago. Hindi pa natin nasusubukan ng buffet, di ba? Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Sophie doon. Tumango si Chloe, ngunit sa isip niya, halos sumuko na siya. Kahit pumunta kami sa Pilipinas, wala pa ring magbabago. Naisip niya. Kinabukasan, nagpa siya ang pamilya na bisitahin ng isang amusement park hall, Enchanted Kingdom, Star City. Gustong-gusto ni Sophie ang mga karakter ng Disney at excited na siya bago pa man sila umalis. Pag-alis sa hotel, masaya ang mukha ni Sophie na parang nakalimutan na ang tungkol sa hapunan kagabi. Pagdating sa park, nagningning ang mga mata ni Sophie. Ang malaking castle, ang mga makukulay na dekorasyon, at ang mga karakter na naglalabasan. Tumakbo si Sophie ng masigla, hinahatak sina Chloe at Julien. Gusto kong pumunta doon! Gusto kong makita si Mickey! Nag-enjoy sila sa mga rides at nagpakuha ng larawan kasama si Mickey Mouse noong umaga at tuwang-tuwa si Sophie. Nagalak din si Chloe na makita ang taos-pusong ngiti ng anak niya pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit habang papalapit ang tanghalian, muling bumalik ang pag-aalala ni Chloe.
Pagpasok sa isang restaurant sa loob ng park, may mga menu para sa bata. Spaghetti, hotdog, rice meal, lahat ng ito ay mga pagkain gusto ng mga bata. Naisip ni Chloe na baka makakain ni Sophie ang spaghetti at nag-order siya nito. Nang dumating ang pagkain, tinitigan ni Sophie ang plato. May tomato sauce ang spaghetti at may kasamang meatball. Mukhang masarap. Sophie, subukan mo. Ngunit kumunot ang noo ni Sophie. Iba ito sa dati. Ayoko ng sauce. Sumuko si Chloe at kinuha ang merienda na dala niya. Sa mga mesang nakapalibot, masayang kumakain ng ibang pamilya. Nakangiti ang mga bata habang kumakain ng spaghetti at hotdog. Mahinang bumuntong hininga si Chloe. Walang sinabi si Julien. Hinaplos lang ang ulo ni Sophie ng mahinahon. Nag-enjoy sila sa mga rides noong hapon. Ngunit may anino sa isip ni Chloe. Kahit pumunta kami sa Pilipinas, wala pa ring nagbago. Ang isip niya, kinabukasan, binisita ng pamilya ang Intramuros at ang Luneta Park. Humanga sina Chloe at Julien sa makasaysayang kapaligiran at sa pagkaing Pilipino sa tabi ng daan. Ano iyan? Itinuro ni Sophie ang isang kakanin na nakatusok sa patpathal, bibingka o puto bumbong. Tinawag itong bibingka sa halip na dango at may matamis at kaakit-akit na amoy. Ito ay bibingka. Matamis at masarap, sabi ni Chloe. Puno ng pag-asa, habang inabot ang isa kay Sophie. Ngunit pagkaamoy ni Sophie, kumunot ang noon niya. Ayoko. Tahimik na kinuha ni Chloe ang bibingka. Habang kinakain niya ito, bumulong siya sa isip niya. Wala talagang pag-asa. Pagkatapos noon, tinanggihan din ni Sophie ang kwek-kwek na inalok ni Julien at ang turo na inalok ni Chloe. Hindi nagustuhan ng hitsura. Ayaw ang amoy. At takot siyang kumain dahil hindi pa niya nasusubukan iba-iba ang mga dahilan, ngunit pareho ang resulta. Gayunpaman, may nagbabago ng paunti-unti sa loob ni Sophie. Sa isang rest area sa Luneta Park, nakita ni Sophie ang isang tanawin. Isang pamilyang Pilipino ang nakaupo sa isang bangko. Masayang kumakain ng kanilang baon. Ang baon, na mukhang inihanda ng ina, ay may maliliit na lumpia, inihaw na manok, at iba't ibang makukulay na gulay. Ang mga bata ay gumagamit ng kutsara at tinidor ng may ngiti at kumakain ng baon. Mukhang napakasaya ng tanawin. Tinitigan ni Sophie ang tanawin. Napansin ito ni Chloe ngunit walang sinabi. Ngunit nakita niya ang isang bagay na kakaiba sa gilid ng mukha ni Sophie. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, mahinang sinabi ni Sophie, "Mama, ang mga batang Pilipino, ang dami nilang kinakain." Nagulat si Chloe at lumingon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi ni Sophie ang ganoong bagay. Oo, sa Pilipinas, mula bata pa, kinakain na nila ang iba't ibang pagkain. Bakit? Dahil iyon ang normal. Dahil ang mga gulay, isda at lahat ng iyon ay mabuti para sa katawan. Mukhang nag-iisip si Sophie. Kaya ko rin bang kumain yan? Tumalo ng puso ni Chloe sa sinabi niya. Ngunit agad niyang sinabi sa sarili na huwag umasa ng sobra. Maraming beses na siyang nabigo sa ganoong pag-asa. Siyempre kaya mo. Pero hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Walang sinabi si Sophie at pumasok sa kama. Kinabukasan, sa umaga ng ikatlong araw, sinabi ni Julien, "Ngayon, pumunta tayo sa buffet. Isang lugar kung saan pwedeng pumili si Sophie." Nag-alinlangan ng kaunti si Chloe, ngunit naalala niya ang sinabi ni Sophie kagabi at tumango. Oo, sige. Pumunta tayo. Ngunit sa isip niya, nagdududa pa rin siya. Kahit buffet pa, limitado pa rin ang mga pagkain kakainin ni Sophie. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Julien, baka may kahulugan ng karanasang makapamili sa sarili. Noong umaga, binisita nila ang isang mall at ang mga stores tulad ng pagbisita sa zoo. Tuwang-tuwa si Sophie na makakita ng mga bago at iba't ibang bagay. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Chloe sa nakita niyang ngiti ni Sophie. Hindi bababa sa nag-enjoy siya sa bakasyon. Ang tanghalian ay kinain sa isang food court sa mall, ngunit gaya ng inaasahan, walang kinain si Sophie. Binigyan ni Chloe si Sophie ng merienda na dala niya at sila lang ni Julien ang kumain ng noodle o rice meal. Pagkaalis sa mall, nagpahinga ng kaunti ang pamilya sa hotel. At pagsapit ng gabi, dumating na rin ang oras para pumunta sa buffet restaurant. Kumakabog ng mabilis ang dibdib ni Chloe sa kaba habang sumasakay sila sa taxi. Ano ang magiging reaksyon ni Sophie? Tatanggi na naman ba siya? O may pagbabago? Hinawakan ni Julien ang kamay ni Chloe.
Kaya mo iyan. Siguradong may magbabago. Tumango si Chloe, ngunit sa isip niya, hindi nawawala ang pag-iisip na tatanggi na naman siya. Mahigit 3 taon na niyang hinaharap ang selective eating ni Sophie. Hindi niya inaasahan na magbabago ito ng biglaan. Dumadaan ang taxi sa mga abalang kalsada. Ang liwanag ng neon ay sumisikat sa loob ng sasakyan. Nagbibigay liwanag sa mukha ni Sophie. Tinitigan ni Sophie ang labas ng bintana na parang may iniisip. Mama, sa buffet ba? Pwede talagang pumili ng kahit ano? Oo, pwede kang pumili ng gusto mo kung gaano karami ang gusto mo. Medyo excited ako. Nagulat ng kaunti si Chloe sa sinabi niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi ni Sophie na excited siya tungkol sa pagkain. Sa huli, dumating na ang taxi sa destinasyon. Isang restaurant sa loob ng isang malaking building sa isang high-end area hall. BGC. Makati. Pag-akit sa elevator at pagtayo sa labas ng entrance ng restaurant, mabilis ang tibok ng puso ni Chloe. Binuksan ni Julian ang pinto. Sa sandaling iyon, napahinga ng malalim si Chloe. Isang tanawin na higit pa sa inaasahan niya ang nakita niya. Sa malawak na loob, may iba't ibang uri ng pagkain na nakahanda na parang binaligtad na jewelry box. Seafood, grill station, pasta corner, salad bar, dessert corner, kahit saan tumingin, may mga pagkaing maganda ang plating at nagniningning. Wow, ang dami! Hindi sinasadyang nasabi ni Chloe. May mga buffet restaurant din sa Paris, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang ganito kadaming uri at ang bawat putahe ay inihanda ng napakamaingat. Ang ilaw ay malambot, malinis ang loob, at ang mga staff ay gumagalaw ng tahimik ngunit epesyente. Ang mga mesa ay malawak ang pagitan at kalmado ang kapaligiran. Tumayo si Sophie sa entrance at tinitigan ng loob. Ang mukha niya ay puno ng pagkamangha at, gayon din, ng kaunting pag-asa. Inihatid sila ng staff sa kanilang mesa. Isang mesang malapit sa bintana, kung saan tanaw ang night view ng Maynila. Pag-upo nila, maingat na ipinaliwanag ng staff. Ito ang Filipino at Asian corner. Ito ang Western corner. At iyon ang dessert. Kumuha lang kayo hanggang gusto nyo. Nagsalita si Julian kay Sophie. Sige, kumuha ka na ng gusto mo. Kinuha ni Sophie ang tray nang medyo kinakabahan. Tahimik na sumunod si Chloe. Sa isip niya, ang kukunin niya lang ay ang nakasanayan na ang una niyang pinuntahan ay, gaya ng inaasahan, ang Western corner. Kumuha si Sophie ng pizza at pasta. Mga pamilyar na pagkain. Medyo nalungkot si Chloe, ngunit wala siyang intensyon na pilitin siya. Iyan lang? Opo. Tumango ng kaunti si Sophie at akmang babalik na sa mesa. Ngunit, tumigil ang paa ni Sophie. Sa harap niya ay ang Asian corner. Doon, nagpiprito ang chef ng tempura o fried shrimp sa harap mismo nila. Hipon, gulay, kabuti ng ilagay ito sa mantika. May malakas na tunog at umakyat ang masarap na amoy. Tinitigan ni Sophie ang tanawin. Hindi nagsalita si Chloe. Nagmasid lang. Maya-maya, bumalik si Sophie sa mesa. Nakahanda ang pizza at pasta. Kumuha na rin si Julian ng pagkain at umupo. Kain na po. Nagsimula na kumain ng pamilya. Gaya ng dati, dahan-dahang kumain si Sophie ng pizza. Ngunit sa sandaling iyon, may masayang boses na narinig mula sa katabing mesa. Lumingon si Chloe at nakita ang isang pamilyang Pilipino. Ang mga magulang at isang batang babae na kasing edad ni Sophie. Ang plato ng batang babae ay puno ng iba't ibang kulay ng pagkain. Lumpia, pansit, pritong hipon, tempura, adobo, at mango float. At ang batang babae ay may hawak na malaking fried shrimp sa magkabilang kamay at masayang kumakain. Narinig ang tunog ng malutong na balat. Masayang sinabi ng batang babae sa nanay niya, ang sarap. Ang mukha niya ay puno ng saya na parang nag-enjoy talaga siya sa pagkain. Tumigil ang kamay ni Sophie. Napansin ito ni Chloe ngunit hindi siya nagsalita. Tinitigan ni Sophie ang batang babae. Pagkatapos kainin ng fried shrimp, kumuha naman ang batang babae ng lumpia. Masaya rin siyang kumakain. Tiningnan ni Sophie ang pizza niya. At pagkatapos ay tumingin ulit sa katabing mesa. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, mahinang sinabi ni Sophie, Mama, ang sarap kumain ng batang iyon, di ba? Mahinang tumango si Chloe. Oo, mukhang nag-e-enjoy siya. Gusto ko ring tikman iyon. Tumalon ang puso ni Chloe sa sinabi niya.
Ngunit sinabi niya sa sarili na huwag umasa ng sobra. Napansin ni Julian ang sitwasyon at tahimik na tumayo. Pumunta siya sa Asian corner, kumuha ng isang piraso ng fried shrimp tempura at bumalik. Gusto mong subukan? Ngumiti ng mahinahon si Julian at inilagay ang fried shrimp sa harap ni Sophie. Tinitigan ni Sophie ang fried shrimp. May usok pa at ang balat ay nagniningning. Ang masarap na amoy ay umaakyat. Pigil hininga na nagmasid si Chloe. Sa isip niya, naghalo ang pag-iisip na tatanggi na naman siya at ang pag-asa na baka. Mukhang nag-aalangan si Sophie. Mahigit 1 minuto siyang nakatingin lang sa fried shrimp. At sa huli, maingat niyang inabot ang maliit na kamay niya. Kinuha niya ang fried shrimp at dahan-dahang inilapit sa bibig niya nang may pag-aalangan. Nag-alinlangan ng 1, 2 beses. Ngunit sa 3 beses, parang naglakas loob, kinagat niya ito. Crunch! Narinig ang tunog ng malutong na balat. Nanlaki ang mata ni Sophie at huminto siya sandali. Dahan-dahan siyang ngumunguya na parang pinihit niya ang fried shrimp sa bibig niya. Pigil hininga na nagmasid sina Chloe at Julian. O ano? Mahinang tanong ni Julian. Walang sinabi si Sophie. Kinuha niya ulit ang fried shrimp sa bibig niya pagkatapos ng isa pang kagat. Masarap, mahina, napakahinang boses. Ngunit sinabi niya talaga iyon. Napuno ng luha ang mata ni Chloe. Si Sophie, na sa sarili niyang kagustuhan, ay sinubukan ng isang bagong pagkain at sinabi pa na, masarap, magkusiga. Si Sophie, na hindi kumain ng anumang pagkain kahit anong pilit at gawa niya sa loob ng mahabang panahon, ay kumakain ngayon ayon sa sarili niyang kagustuhan. Ang galing mo, Sophie! Ngumiti ng masaya si Julian. Medyo nahihiya si Sophie ngunit patuloy pa rin siyang kumain ng fried shrimp. Pagkatapos niyang ubusin ng isa, parang gusto niya pa. Gusto mo pa? Opo. Tumayo si Chloe at pumunta sa Asian corner. Nanginginig ang kamay niya. Hindi mapigilan ang luha sa sobrang saya at pagkamangha. Habang kumukuha ng fried shrimp, tiningnan ni Chloe ang kamay ng chef. Maingat at taos-pusong nagpiprito ng isa-isa. Ang kapal ng balat, ang temperatura ng mantika, ang oras ng pagpiprito lahat ay binigyan ng pansin. Salamat po. Hindi sinasadyang nasabi ni Chloe sa Ingles. Ngumiti ng mahinahon ang staff at tumango. Pagbalik sa mesa, nagniningning ang mata ni Sophie habang naghihintay sa fried shrimp. Pagkalagay ni Chloe ng plato, agad na inabot ni Sophie. Mula noon, nagsimulang magpakita ng interes si Sophie sa iba pang pagkain. Ano ito? Itinuro ni Sophie ang karaage. Fried chicken. Ipinaliwanag ni Julian. Piniritong manok. Medyo katulad ng nuggets pero mas juicy. Gusto mong tikman? Hindi na nag-alinlangan si Sophie. Kinuha niya ang karaage at inilagay sa bibig niya. Nang ngumuya siya, umapaw ang katas ng karne. Masarap, sinabi niya ulit. Hindi mapigilan ni Chloe ang luha niya. Ang sumunod ay okonomiyaki o pansit, luglud. Ang amoy ng sauce ay umaakyat. Nag-alinlangan ng kaunti si Sophie, ngunit hiniwa niya ng maliit at tinikman. Masarap din ito. At yakisoba o pansit canton. Maraming gulay. Dati, talagang tatanggihan niya ito. Ngunit, kumain si Sophie ng isa pang kagat at tumango. Nagtinginan sina Chloe at Julian. Hindi ito panaginip. Talagang kumakain si Sophie ng iba't ibang putahe ayon sa sarili niyang kagustuhan. Maya-maya, tumayo si Sophie. Kukuha pa ako. Dala ang tray. Pumunta siya sa food corner. Tahimik na sumunod si Chloe. Tumigil si Sophie sa harap ng sushi corner o seafood station. May iba't ibang sushi na nakahanda. Tuna, salmon, hipon, pusit. Lahat ay maganda ang plating. Ano ito? Itinuro ni Sophie ang salmon nigiri. Ito ay sushi. Hilaw na isda na inilagay sa ibabaw ng kanin. Hilaw? Medyo nagulat si Sophie. Ngunit mukhang hindi nawawala ang interes niya. Gusto mong tikman? Tanong ni Chloe. Nag-isip ng kaunti si Sophie at tumango. Opo, kinuha ni Chloe ang isang salmon nigiri at inilagay sa plato ni Sophie. Pagbalik sa mesa, tinitigan ni Sophie ang sushi. Ang batang babae sa katabing mesa ay kumakain din ng sushi. Masaya, mukhang masarap. Parang naglakas loob, kinuha ni Sophie ang sushi. Inilagay niya sa bibig niya ng isang subo. Pigil hininga na nagmasid sina Chloe at Julian.
Dahan-dahang ngumunguya si Sophie. Ang taba ng salmon ay kumalat sa bibig niya. Ang tamis ng kanin at ang lasa ng isda ay naghalo. Pagkatapos lasahan ng kaunti, mahinang bumulong si Sophie. Masarap. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Chloe at halos maiyak si Julian, na nakaupo sa tabi niya ay may luha rin sa mata. Pagkatapos kainin ni Sophie ang sushi, tumingin siya sa iba pang sushi. Gusto ko ring tikman ito. Ngayon, tuna naman. Tumango si Chloe at kumuha ng tuna ni Giri. Kinain din iyon ni Sophie. At hipon at pusit isa-isa. Maingat niyang tinikman ang lasa. Ngunit patuloy siyang kumain ng may katiyakan. Nakalimutan ng oras, patuloy na kumain si Sophie. Pumunta rin siya sa dessert corner. Fruit, cake, puding sinubukan niya ng paunti-unti ang lahat. Napansin ni Chloe na maraming platong walang laman ang nakahilera sa mesa ni Sophie. Ang dami kong nakain. Bulalas ni Sophie na parang nagulat sa sarili niya. Ngumiti ng mahinahon si Chloe. Oo, ang galing mo Sophie. Makana ko niya. Ang mukha ni Sophie ay puno ng kaunting pagmamalaki. At aksidenteng tumingin siya sa katabing mesa. Ang batang babaeng Pilipina ay patuloy pa rin masayang kumakain. Nag-cross ang tingin nilang dalawa sandali. Nang kumaway ang batang babae ng nakangiti, kumaway din si Sophie ng medyo nahihiya. Sa tanawin na iyon, bumulong si Chloe sa isip niya. Ang pagkain ay hindi obligasyon. Ito ay ang saya ng pagpili. Pagkalabas ng restaurant, maliwanag pa rin ang gabi sa Maynila. Ang liwanag ng neon ay nagpapaganda sa lungsod at ang mga tao ay naglalakad. Naglalakad si Sophie sa pagitan ni na Chloe at Julien at paminsan-minsan ay hinahaplos ang tiyan niya. Busog ako. Sabi ni Sophie nang may kasiyahan. Ang boses niya ay may kaligayahan na hindi pa niya naririnig dati. Hinawakan ni Chloe ang kamay ng anak niya. Ang maliit at mainit na kamay na ito ang siyang pumili at naglagay ng iba't ibang putahe sa bibig niya ngayon. Habang papunta sa hotel, mahinang bumulong si Sophie. Gusto ko pang bumalik. Ang boses niya ay mahina, ngunit napakalakas. Nagulat si Chloe at huminto. Gusto mo pang bumalik? Medyo nahihiya si Sophie, ngunit tumango siya ng may katiyakan. Opo, ang dami kasing pagkain at gusto ko pang tikman ng iba. Naramdaman ni Chloe na umiinit ang dibdib niya. Tumawa ng masaya si Julian at sinabi, Sige, bukas babalik tayo o sa ibang lugar. Nag-isip ng kaunti si Sophie. Bukas, gusto kong tikman ng bachoy. O ramen. Bachoy? Nagulat at tanong ni Chloe. Ang bachoy ay isang uri ng noodle soup at ang Filipino noodle soup ay may komplikadong soup at iba't ibang sangkap. Isang putahe na talagang iniiwasan ni Sophie dati. Opo, may nakita ako malapit sa hotel. Mabango. Sinabi talaga iyon ni Sophie. Napuno ang dibdib ni Chloe. Pagbalik sa hotel at pagpasok sa kwarto, umupo si Sophie sa kama. Mama, bakit ang daming kinakain ng mga batang Pilipino? Umupo si Chloe sa tabi niya at mahinang sumagot. Dahil lumaki sila na kumakain ng iba't ibang bagay mula pa noong bata. Pero hindi lang iyon. Kung ganoon dahil nakakapili sila diba? Tulad mo ngayon. Mukhang nag-iisip si Sophie. Kapag ako ang pumili, hindi nakakatakot? Nagulat si Chloe. Tama. Dati, pinipilit ni Chloe si Sophie na kumain para sa nutrisyon, para sa paglaki sa pag-aakala na iyon ang tama. Ngunit, baka lalo lang nitong pinalakas ang takot ni Sophie. Oo, kapag ikaw ang pumili, parang adventure at masaya diba? Tumango si Sophie. Yung batang iyon, sobrang saya niyang kumain. Kaya gusto ko ring tikman. Niyakap ni Chloe ang anak niya. Mukhang nagulat ng kaunti si Sophie, ngunit agad siyang sumandal. Sophie, ang galing mo ngayon. Opo, pero hindi ako natakot. Kasi ako ang pumili. Nang gabing iyon, mahimbing na natulog si Sophie. Nakahiga sina Chloe at Julian sa kama at nag-usap ng mahina. Hindi ako makapaniwala. Talagang kumain siya. Oo, nagulat din ako. Pero bakit? Ilang taon na nating sinubukan. Nag-isip ng kaunti si Julian at sumagot. Baka ang kapaligiran. Sa Paris, pinipilit natin siyang pakainin. Pero ngayon, si Sophie ang pumili. Kalayaan sa pagpili. Bulalas ni Chloe at naisip niya. Ang kalayaan sa pagpili ang siyang nagpapabago ng takot tungo sa adventure. Kayo,
Kinabukasan, pumunta talaga ang pamilya sa isang batchoyan o noodle house. Isang maliit na tindahan, ngunit ang usok ay umaakyat mula sa kusina at may masarap na amoy. Nag-order si Sophie ng batchoy. Ang bowl na inihanda ay may meat, noodles, scallions at chicharon. Kain na po. Kinuha ni Sophie ang chopsticks at sinipsip ang noodles. Medyo mainit, kaya binuksan niya ang bibig niya at hinipan. Sinipsip niya ulit at ininom ang soup. Masarap! Narinig na naman ang salitang iyon. Pinigilan ni Chloe ang luha niya. Pagkatapos ubusin ang batchoy, huminga ng malalim si Sophie ng may kasiyahan. Salamat po sa pagkain. Pagkatapos noon, sunod-sunod na sinubukan ni Sophie ang mga bagong pagkain. Lumpia, inihaw na isda, arroz kaldo, pansit. Kumain siya ng paunti-unti, ngunit may katiyakan. Pagkatapos ng isang linggong paglagi sa Pilipinas, bumalik ang pamilya sa Paris. Patuloy pa rin ang pagbabago ni Sophie pagbalik sa Paris. Sa halip, lalo pa itong lumawak. Isang umaga, habang naghahanda si Chloe ng breakfast sa kusina, lumapit si Sophie. Mama, gusto kong kumain ng croissant ngayon. Nagulat si Chloe at lumingon. Dati, chicken nugget at fries ang hinihingi niya. Ngunit ngayon ay iba na. Croissant? Anong croissant? Yung amoy bata. Ngumiti si Chloe at tumango. Sige, bumili tayo. Pagpunta nila sa bakery sa kapitbahay, pumili si Sophie ng croissant sa sarili niya. Hindi lang iyon, pumili din siya ng chocolate bread. Gusto ko ring tikman ito. Pag uwi nila at kinain niya, ngumiti si Sophie at sinabing masarap. Araw-araw, dumarami ang mga pagkain kinakain ni Sophie. Sariwang tomato na nakita sa market, camembert cheese mula sa tindahan ng keso, salmon mula sa tindahan ng isda. Gusto ko ring tikman ito. Sinabi ni Sophie sa sarili niya. Nagulat din ang mga kaibigan ni Chloe sa pagbabago ni Sophie. Paano mo ginawa? Problema ko rin ang selective eating ng anak ko. Naamin na, nakangiting sumagot si Chloe nang tinanong siya ng kaibigan niya. Natuto ako sa Pilipinas. Hindi kailangang pilitin, kundi hayaan silang pumili. Nag-alinlangan ang kaibigan niya. Pumili? Oo, kapag sila ang pumili, ang pagkain ay nagiging adventure. Hindi na obligasyon, kundi kasiyahan. Ipinaliwanag iyon ni Chloe. Ang karanasan sa buffet sa Pilipinas ay nagpabago hindi lang kay Sophie kundi pati na rin kay Chloe. Ang papel ng magulang ay hindi ang pilitin, kundi ang magbigay ng mga opsyon, ayusin ang kapaligiran at magmasid. Iyon ang susi para buksan ang posibilidad ng bata. Isang gabi, habang kumakain ang pamilya sa mesa, ang menu noong gabing iyon ay quiche na ginawa ni Chloe. May spinach at keso. Dati, talagang hindi ito kakainin ni Sophie. Ngunit, kumain si Sophie ng isa pang kagat at tumango. Masarap, Mama. Halos maiyak si Chloe sa tuwa. Salamat, Sophie. Kami naman na. Nakangiti ring sinabi ni Julian. Ang ganda talaga ng pagpunta natin sa Pilipinas. Opo. Tumango din si Sophie. Gusto ko pang bumalik sa Pilipinas. Ano kaya ang susunod kong titikman? Nagtinginan sina Chloe at Julian at tumawa. Pagkatapos ng ilang buwan, nakatanggap si Chloe ng contact mula sa guro ni Sophie. Sophie, inuubos na niya ang pagkain niya sa school. Dati, hindi niya ginagalaw. Napuno ang dibdib ni Chloe sa sinabi ng guro. Salamat po. Gusto niyang magbago. Ay nga, makumamang nga. Pag-uwi at sinabi niya kay Sophie. Ngumiti si Sophie ng medyo nahihiya. Kasi masarap kumain ng lahat. Gusto ko rin kumain. Niyakap ni Chloe si Sophie. Noong araw na iyon, sa buffet restaurant sa Maynila, ang batang Pilipina na nakaupo sa tabi nila, ang masayang pagkain niya ng fried shrimp ang siyang nagpasimula ng lahat. Hindi sa salita, kundi sa aksyon, sa pagpapakita ng kasiyahan at sa pagbibigay ng kalayaan sa pagpili. Iyon ang itinuro sa kanila ng Pilipinas. Isang weekend, inimbitahan ni Chloe ang mga kaibigan niya sa bahay. Mga inang may mga anak na selective eaters. Nagkuwento si Chloe tungkol sa pagbabago ni Sophie, ang karanasan sa Pilipinas, ang pangyayari sa buffet, at ang pagbabago pagkatapos nilang bumalik. Ang mahalaga ay huwag pilitin, magbigay ng mga opsyon at hayaan ang bata na pumili. At higit sa lahat, ipakita sa kanila na masaya ang pagkain. Matitsagang nakinig ang mga kaibigan niya. Pero, paano? Una, pumunta kayo sa market ng magkasama.
at hayaan ang bata na pumili. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Ano ang mukhang masarap? Nagpatuloy si Chloe. Mas maganda kung gagawin niyo ring magkasama ang pagkain. Gusto nilang kainin ang ginawa nila. Sinabi ng isa sa mga kaibigan niya. Matagal iyon. Oo, pero hindi natin kailangang magmadali. Paunti-unti lang. Ngumiti si Chloe. Nang gabing iyon, pag-alis ng mga kaibigan, sinabi ni Sophie kay Chloe, Mama, paglaki ko, gusto kong maging chef. Nagulat si Chloe. Chef? Opo, kasi kapag nakagawa ako ng masarap na pagkain, magiging masaya ang lahat. Napuno ng damdamin si Chloe sa sinabi niya. Ilang taon lang ang nakalipas, chicken nugget at fries lang ang kinakain ng anak niya. At ngayon, gusto na niyang maging chef. May pagbabago pa ba na hihigit pa rito? Ang galing! Suportado ka ni Mama. Talaga? Oo, talaga. Niyakap ni Chloe si Sophie. Nang gabing iyon, bago matulog, nagtanong ulit si Sophie. Mama, yung batang Pilipina nung araw na iyon, ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Mahinang sumagot si Chloe. Siguradong masaya pa rin siyang kumakain ngayon. Sana makita ko siya. Gusto kong magpasalamat. Baka magkita pa kayo balang araw. Napikit si Sophie ng may kasiyahan. Tahimik na umalis si Chloe sa kwarto at bumalik sa sala. Nagbabasa si Julian ng libro sa sofa. Narinig mo? Gustong maging chef ni Sophie. Oo, narinig ko. Nakakatuwa. Tumingin si Chloe sa labas ng bintana. Kumikinang ang night view ng Paris. Ang ganda talaga ng pagpunta namin sa Pilipinas. Hindi lang tungkol sa pagkain ang itinuro sa amin ng bansang iyon. Ano ang itinuro? Lumingon si Chloe at mahinang sumagot. Na ang tao ay pwedeng magbago. At ang maliit na bagay lang ay pwedeng maging susi sa pagbabago. Tumango si Julian. Yung batang babae sa tabi niya, kumakain ng fried shrimp. Iyon lang. Oo, pero iyon ang nagpabago sa lahat. Nagpatuloy si Chloe. Hindi nagpipilit ang Pilipinas. Maingat lang at maganda ang paghahanda ng pagkain. Ang pagpili ay sa sarili mo. Iyon ang paraan ng Pilipinas. Malalim, pero tama. Pachi ang pufe. Hindi ka nila pinipilit. Pero maganda ang pagkakahanay ng iba't ibang opsyon. Nasa sa iyo ang pagpili. Ang ganoong kapaligiran ang nagpabago sa kanya. And that, in morphine, isinara ni Julian ang libro at sinabi, Natuto din tayong magulang. Oo, hindi ang pagbabago ng bata, kundi ang pag-aayos ng kapaligiran at pagmamasid. Iyon ang mahalaga. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, muling naisip ni Chloe. Ano ang kagandahan ng Pilipinas? Ito ay ang di nakikitang pag-iingat, pagmamalasakit, at ang sinseridad ng sistema. Ang sistema ng buffet ay hindi lang para makakain ng marami. Ang bawat putahe ay maingat na inihanda, maganda ang plating, at nagbibigay ng kasiyahan sa pagpili. Hindi lang ang kahusayan ang hinahanap, kundi ang pagpapahalaga sa puso ng tao. Iyon ang paraan ng Pilipinas. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpadala si Chloe ng isang email. Ang pinadalhan ay ang buffet restaurant na binisita nila sa Maynila. Sa restoran nyo, nagbago ang buhay ng anak ko. Salamat po. Maikling mensahe, ngunit puno ng taos-pusong pasasalamat. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang sagot. Ikinagagalak namin ang paglago ng inyong anak. Hinihintay po namin kayo ulit. Simple ngunit maingat din ang sagot. Ipinrint ni Chloe ang sagot na iyon at iningatan. Naisip niya na ipapakita niya ito kay Sophie kapag lumaki na siya. May lugar na nagpabago sa buhay mo. Ngayon, masayang kinakain ni Sophie ang iba't ibang pagkain araw-araw. Hindi naman nawala ng tuluyan ng selective eating niya. Ngunit nagkaroon siya ng lakas loob na sumubok ng bago. At higit sa lahat, nag-enjoy na siyang kumain. Iyon ang pinakamasayang bagay para kay Chloe. Ang kalayaan sa pagpili, ang nagpapabago ng takot tungo sa adventure. Baka hindi lang ito tungkol sa pagkain. Sa lahat ng aspeto ng buhay, baka naaangkop ang prinsipyong ito. Hindi ang pilitin, kundi ang pumili. Hindi ang ipadesisyon sa iba, kundi ang magdesisyon sa sarili. Iyon ang nagpapalaki sa tao at nagpapayaman sa buhay. Ang Pilipinas, ng tahimik ngunit may katiyakan, ay nagturo ng isang bagay. Ang posibilidad ng tao ay walang hanggan at ang susi sa pagbabago ay nasa di inaasahang lugar. Mayroon ka rin bang maliit na pangyayari na nagpabago sa buhay mo? Saan at paano ito nangyari?
At anong pagbabago ang dinala nito sa'yo? Ibahagi mo sa comment section. Salamat sa pagsubaybay hanggang dulo. Hanggang sa susunod na video.